Sister, hindi po yun maka-Diyos, maka-ano yun, maka-Kuya. Kuya nga, kuya sila. Kaya yun ang ano. Kuya. Kasi kuya nga nila, hindi nga marunong yata manalangin eh. Opo, Ang nangungupo ba yun? At hindi ko nga narinig na nalangin yan. Makapag ano siya, mga KNP, hanggang ngayon, ang haba-haba nyo pa rin manalangin. Ang pinagtataka ko, saway ka ng saway sa mga tauhan mo, sa mga KNP mo. Eh ikaw nga, hindi ka nga marunong manalangin, hindi ka nga nagtuturo kung anong tamang pananalangin. Di turuan mo, paano manalangin? Iparinig mo sa mga buong kapatiran na umiiyak ka na nanalangin, na humihingi ka ng tawad sa Diyos, hindi ka nga marunong manalangin, tuturo-turuan mo yung mga KNP mo na wag habaan ng panalangin, iba nakatulog na. Dami ko nakakausap na ganyan, sa sobrang haba ng panalangin, nakakaiglit na. Yun pa ba yun? Ay sus ko, patawarin. Yun, ang dami nang lumalabas na mga ebidensya ngayon, sasabihin nila, AI, ano ganun na lang ba kagaling ang AI ngayon? Lahat ng tao na nandoon sa loob, AI yun? Naku, ewan ko lang sa kanila. Gabi nga, napapaniwala daw ako doon. Bakit hindi nila panoorin? Tingnan nila yung mga ebidensya na mga lumalabas bago sila magsabi. Hindi yung dakdak sila ng dakdak, salita sila ng salita na hindi naman daw totoo, paninira lang, mababuti naman daw si kuya, wala naman tinuturong mali. Natural, lahat naman talaga ng kahit nga si Kibuloy, mabuti pa rin ang tinuturo nun Kasi pag-ibig, kahit saan naman na sekta, pag-ibig naman sinasabi. Pero ang tanong doon, pag hindi na nakaharap sa mga kapatid, yun pa rin ba ang ginagawa nila? Tumanda na siya, wala, parang nababaliw na rin siya kasi lumuluhod-luhod na siya doon sa mga diyos-diyosan ng mga asawa niya, napakarami. Yun ang nangyari. Kaya pagka tumanda ka na at magsunod-sunuran ka rin sa asawa mo, ganun din ang mangyayari. Kala niya siguro, dahil mayroon siyang ginawang mabuti, baka sabihin, patawarin naman ako kasi may mga tinulungan naman akong ibang kapatid. Yun lang. Depende na yung Diyos sa kanya kung anong ihahatol sa kanya. Pero pag sinadya mo kasi yung kasalanan, yun ang mabigat Pero kung nagkasala ka na humingi siya ng tawad, mapapatawad siya pero magmatigas siya hanggang mamatay siya, magmatigas siyang panindigan niya yung mga sinasabi niya yan na kasinungalingan. Nako, bahala siya sa buhay niya. Tayo, wag na nilang iaano na tayo ang may impyerno. Bakit alam ba nila ang budhi natin? At saka ngayon, gumagamit na sila ng talata na may maglalabasan doon ng mga sa iglesia. Ang talata na lang ginagamit ay hindi applicable yun ngayon sa panahon ngayon. Hindi applicable yun sa panahon ni DSR, hindi. Nung panahon ni Brad Eli na may liwanag na lahat ay talaga inaakap, wala kang hahanapin, nalabas sa debate, na nasagot sa mga tanong, nung panahon yun, pag ikay lumabas, ibang kahulugan nung panahon yun. Maaring may ginagawa ka or may problema ka. Pero ngayong huling panahon, naglalabasan na iba na yan. Huwag na silang magtalata na may lilitaw na may nakalagay dito Kung pa isa-isa, ano naman yung kung pa isa-isa, okay lang yun. Talagang ang may problema doon, kapatid. Kasi pa isa-isa Isipin mo sa libo-libong mga member. Libo-libo na rin ang lumalabas. Hindi pananampalataya ang nanggaling sa chismis. Saan ang galing ang pananampalataya mo? Ano bang napakinggan mo at pinaniwalaan mo ang kahit na sinong pinaniniwalaan mo? Saan ang galing? Sa salita ba ni Kristo? Ang pananampalataya mo na nabuo o ang nabuo sa'yo, kaya pala ganun, kaya ganito, kaya ganun. Dahil sa chismis, hindi sa salita ni Kristo. Naintindihan mo? O kaya aalis na ako sa iglesia ng Diyos. Halimbawa, yung mga gustong umalis, walang problema dyan. Talagang ganun, lilitaw yun di ba? O kung yung mga iniimbitahan, yung mga nag-iimbita, birds of a feather flock together. If you want to, then go ahead. Ganun talaga yon. Bakit? Talagang merong lalabas. Sinasabi na yun sila'y hindi nagsipanatili sa atin. Di ba? Hindi naman dahil masama ang ibang tao, mabuti ka na. Opo, kuya. Halimbawa, for the sake of argument, sinabi mo, itong si Rodel, masamang tao ito. Does that mean mabuti ka? Ang panuntunan ng kabutihan, ayan, kapatid na Josel, nandun sa mga katwiran sa kasulatan. Kahit sino pang maging masama, mananatili ka naman doon sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, mananatili kang mabuti. Diba? Pero halimbawa, sabihin mo, ang ipangangaral mo ba para sabihin mo, ipakilala mong mabuti ka, tama ka, dahil mali yung iba?
Dahil ba mali yung iba, na ipakita mong mali yung iba, halimbawa, for the sake of argument, na ipakita mong mali yung iba, does that mean tama ka na? O pareho kayong mali? Di ba? Kasi meron napatutunayan niyang mali yung isa, pero hindi rin naman siya tama. Mali din naman siya. Oh. Hindi naman ibig sabihin nun na masamang tao itong isang tao na ito, na patunayan mo, halimbawa, for the sake of argument, masama yung isang tao, mabuti ka na. Dahil may panuntunan ng kabutihan, kapatid na Rodel, kapatid na Josel. Kung may hindi pa tayo nasusunod, sundin natin. No? Kaya nga halimbawa, merong mga, kayo, ganito, kayo, ganyan. Di titignan natin. Basta kami, kung aral ng ebanghelyo yan, gagawin namin. Hindi naman kami magpapatigas ng mukha Di ba? Hindi naman kami magpapatigas ng mukha Ang matuwid, nag-aayos ng kanyang mga lakad. Kaya nga tatanungin mo, yun ba ang ginagawa nyo? Kasi yun ang dapat natin gawin, ano? Whatever it is, pagka yan aral ng ebanghelyo, salita ni Kristo, sinulat ng mga apostol, kahit na sabi nga kapatid na Rodel, yung kung yun ngang sa tao di ba? Sa tao nga, sa utos ng yung batas ng tao, Sabi ng batas ng tao, Duralex sed lex. The law may be harsh, but it is the law, sabi nila. Yan, ang dami nang lumalabas na mga ebidensya ngayon. Sasabihin nila, AI, ganun na lang ba kagaling ang AI ngayon? Lahat ng tao na nandoon sa loob, AI yun? Naku, ewan ko lang sa kanila. Gabi nga, napapaniwala daw ako doon. Bakit hindi nila panoorin? Tingnan nila yung mga ebidensya na mga lumalabas bago sila magsabi. Hindi yung dakdak sila ng dakdak, salita sila ng salita na hindi naman daw totoo, paninira lang, mababuti naman daw si kuya, wala naman tinuturong mali. Natural, lahat naman talaga ng kahit nga si Kibuloy, mabuti pa rin ang tinuturo nun Kasi pag-ibig, kahit saan naman na sekta, pag-ibig naman sinasabi. Pero ang tanong doon, pag hindi na nakaharap sa mga kapatid, yun pa rin ba ang ginagawa nila? Hindi mo masasabi yun. Siyempre, pagkaharap mo, plastikan na lang yan. Hindi nila alam ng corruption. At saka kasi ang pag-ibig, madaling palawakin yan. Wala nga siyang paksa Ang pag-ibig kasi, sis, madaling palawakin yan. Mag-ibig, mag-ibigan. Habang siya umiibig na siya sa sanlibutan, ayun yun. Habang siya nagdidevelop na kayo. Sabi ko naman, okay lang yan. Sabi ko ganun. Bukas makalawa, hindi natin alam, pagtulog natin, magigising pa ba tayo o hindi na tayo magigising? Sabi ko, baka humaba yung buhay niya, 10 taon, 5 taon. Pero yung kaligayahan na tinatamasa nila ngayon, kung meron man silang bilyones ngayon, may mga mansyon, hindi naman nila madadala yan Pero yung kaparusahan, yun ang isipin nila habang buhay yun. Habang buhay yun nakaparusahan. Doon sila matakot. Alam mo sis, alam na po nila yan, sister. Alam po nila yan, yung mga sinasabi nyong yan. Ang masama lang kasi, nagbago nga ang puso nila. Parang naano na sila ng kadiliman. Kumbaga ni Satanas, parang napuspos na ni Satanas yung kanilang yung kanilang pagkatao, puso. Wala na. Ang binakikita na lang niya ni DSR, lutang na lang, mga paimbabaw na lang. Kasi syempre, dapat siya magsalita na maganda sa harap ng maraming tao, ganun. Pero yung puso niya at saka kalooban niya, nag-iba kasi gawa din naman niya, kapatid. Kaya nagkaganon. Kasi nga, ang pinili niya, itong bagay na nasa sanlibutan, ginawa niyang Panginoon. So, ang nangyari sa kanya, turing pa namang siyang mangangaral, ganyan na nangyari, nabusog siya. Hanggang sa yung unawa na wala na sa kanya. Tapos yung mga tinatangkilik niyang bagay na bagay, napuspos ngayon ni Satanas, kasama yung puso niya. Ayun na nangyari dyan. Kaya, sister, alam niya po yan. Kaya lang, siya'y lutang, ang tawag doon, parang... Wala na sa sarili. Wala na sa sarili. Parang, sabi ko nga, yung si King Solomon, si King Saul, kasi si King Saul yung unang hari naging baliw yun. Naging baliw siya bago siya namatay. Anointed din yun Pinili rin yun ng mga propeta Pero ang nangyari sa kanya, dahil sa ganyan, nabaliw siya, hindi niya kinaya yung naging kaparusahan niya. Kagaya kay King Solomon, nung tumanda na siya, wala, parang nababaliw na rin siya kasi lumuluhod-luhod na siya dun sa mga Diyos-Diyosan ng mga asawa niya, napakarami. Yun ang nangyari. Kaya pagka tumanda ka na at magsunod-sunuran ka rin sa asawa mo,
ganun din ang mangyayari. Kala niya siguro, dahil mayroon siyang ginawang mabuti, baka sabihin, patawarin naman ako kasi may mga tinulungan naman akong ibang kapatid. Yun lang. Depende na yung Diyos sa kanya kung anong ihahatol sa kanya. Pero pag sinadya mo kasi yung kasalanan, yun ang mabigat eh. Pero kung nagkasala ka na humingi siya ng tawad, mapapatawad siya pero magmatigas siya hanggang mamatay siya, magmatigas siyang panindigan niya yung mga sinasabi niya yan na kasinungalingan. Nako, bahala siya sa buhay niya. Tayo naman, di naman tayo takot mamatay dahil alam naman natin sa budhi natin, wala naman tayo yung nagrabyadong tao. Namuhay naman tayo ng simple, kumakayod naman tayo sa ating pinagpawisan. Nakakatulong naman tayo sa kapwa-tao natin kahit maliit lang sinasahod natin. Siya, sino ba nagpapasahod sa kanya? Baka mamaya yung kayamanan niya, hindi naman sa pinagpaguran niya. Hindi ko lang alam. Kasi kung bilyones na ang pera mo, hindi natin alam yun kung saan na nagaling yan. Di ba? Konsensya niya na yun. Hindi naman niya madadala yan kahit isang 5 dyan. Bahala siya sa buhay niya. Kung parusahan siya, di bahala siya. Kaya lang, tayo, wag na nilang iaano na tayo ang may impyerno. Bakit alam ba nila ang budhi natin? Si Snake, naka-unmute ka ulit. Teka, wait. Oo nga po. Hindi, pinapatay ko po kasi. Hindi, at saka ngayon, gumagamit na sila ng talata na may maglalabasan doon ng mga sa iglesia. Ang tilaka nilang ginagamit ay hindi applicable yun ngayon sa panahon ngayon, hindi applicable yun sa panahon ni DSR, hindi. Nung panahon ni Brad Eli na may liwanag na lahat ay talaga inaakap, wala kang hahanapin, nalabas sa debate, na nasagot sa mga tanong, nung panahon yun, pag ikay lumabas, iba ang kahulugan nung panahon yun. Maaring may ginagawa ka or may problema ka, pero ngayong huling panahon, naglalabasan na iba na yan. Huwag na silang magtalata na may lilitaw na may nakalagay dito eh. Kung pa isa-isa, ano naman yung kung pa isa-isa, okay lang yun. Talagang ang may problema doon, kapatid. Kasi pa isa-isa Isipin mo sa libo-libong mga member. Libo-libo na rin ang lumalabas. Hindi naman tayo pa isa-isa lang doon pa lang mag-isip sila. Kaya nga hindi na yan sila sarado na kasi kung ano na lang sabihin. Black agad. O wag na kayong manood dyan kay Badong, o wag kayong manood kay Paano mo ngayon makukumpara kung sino nagsasabi ng totoo? Kasi dapat maging sila, maging fair sila, maging pata sila. O si Brad Eli noon, pakinggan nyo lahat. Naabutan ko, sinasabi ni Brad Eli ngayon. Hindi ko binabawalan ng mga kapatid kahit saan sila makinig. Ikumpara nila kung sino nagsasabi ng totoo. Ngayon, black agad. Kasi natakot siya dahil maaari yung kapatid, pag nakapakinig, ay tama pala yung sinasabi ng kapatid. Doon siya natatakot. At saka pag nanood sila, halimbawa, sister, may manonood. Halimbawa ako manonood. Halimbawa ako kaanib pa. Mahirap din sa kanila, pagka nanood sila, baka may kapamilya silang kaanib, bigla silang maging closet. May ganun ako nakausap, biglang naging closet. Ngayon, may pamilya sa loob, may mga kapatid, may kaanak, may naakay pa. Di nagbiglang nag-closet nung napanood lang si Badong. Si Badong pa yun, ha? Tapos, eto naman, sister, nung ako naman ang napanood, nito lang, kailan lang, nag-exit na. Ang bilis, hindi siya dumaan sa closet nung ako napanood yung nagsasalita sa live. Talagang yung sinabi, talagang nakuha niya po. Sabi niya, sis, ayan ang hinahanap ko, yung sinasabi mo, yan ang hinahanap ko na marinig. Tumama sa budhi niya, nag-exit yun, hindi dumaan sa closet. Ilan po yun? Sa awa ng Diyos talaga lumabas. Kasi marami na ngayon nakakaramdam, lalo pag ikaw ay talagang nakikinig, mararamdaman mo sa sarili mo. Kasi ako hindi naman kita kilala personally. Si Brad Badon hindi ko kilala. Lahat ng mga kapatid nagseksik. Kasi buhay namin dito lang OFW, lokal, ganyan. Pero nung nararamdaman ko, sino ba ang kaaway niya? Bakit siya nagpaparinig? Sino pinariringgan niya? Kasi ako ayoko ng ganun Kung ang pinunta ko doon sa church, gusto kong makakinig ng aral kasi doon ako naanib dahil sa aral. Wala nang aral. Paulit-ulit na lang yung aral. Ilang taon ako na lang pag-ibig. Wala nang sustansya. Para ka na lang laging kanin na tinutubigan na lugaw. Parang gano'n na lang yung isoservice sa'yo. Magsasawa ka. Tapos may ipaparinig. Parinig ng parinig. Sis, may tawag po doon yung sa ulan. Parang wala siyang dalang ulan. Yun. Ayun po yung iba na po yung sinasabi, wala na po tayo kasi magagawa dyan, sister. Marami na rin pong na ganyang sinabi, wala tayong magagawa dyan. Kasi nga, sister, may panatiko yan. Ngayon,
kung sila'y talagang ano ng Diyos, kasi bukudan na nga po yan eh. Talagang sasalain na yan eh. Sasalain na yan kung sino yan. Dalawa lang naman yan, sister, kahiyahayaman sa mga nasa kabilang panig. Dalawa lang yan, tupa at saka kambing. Ayan lang yan. So ngayon, maglalabasan dyan talaga yung bayang tinawag. Tatawagin yan. Kaya hindi pwedeng magkaroon ng talino at unawa yung kabilang yan eh. Kasi ang Diyos ang nasa labas eh. Siya ang tumatawag sa labas. Siya ang pinakapuno mo sa labas. Eh paano gagaling yung nasa kabila ni DSR? Sige nga, kaya wag na kayong maghanap. Ayan talagang hahanapin nila. Yan talagang si DSR talaga paniniwalaan nila. Ayan ang tinasabi ng tiwalang tao yan eh. Yan ang tiwalang tao ko. Okay lang yan. Sabi ko naman nga, okay lang naman kung talagang inosente. May iba kasing kapatid talagang totally blanco, wala silang alam, lalo na may iba mahina ang pangunawa. Wala silang napakinggan, okay lang yan dahil sa budhi naman nila yung pagtulong nila doon, paggawa nila ng mabuti, talagang sa kalooban nila, accepted naman ng Diyos yun, kumbaga nauunawaan ng Diyos yun. Kasi nga, ang Diyos naman kako sa puso tumitingin natin eh. Alam naman ng Diyos kung dinadaya natin ang ating sarili o hindi eh. Halimbawa, nasa loob sila, nararamdaman na nila sa puso nila, ay may mali. Nakakakutob ka eh. Siyempre magre-research ka. May iba namang kapatid, talagang mahina ang pangunawa. Hindi tama yan si kuya. Wala naman siyang narinig. Nag-aabuloy siya. Biktima na nga siya eh. Biktima, i-impyerno pa ba ng Diyos yun? Siyempre kaawaan yung kapatid na yun kasi biktima din siya eh. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Kumbaga na-trap din siya doon sa loob. At yung iba naman, hindi natin alam. Siyempre may kagaya ng mga OFW, lahat ng kamag-anak nila sa Pilipinas, asawa, anak nila. Ngayon, kung lalabas siya, siyempre, pinoprotektahan niya rin yung asawa at mga anak niya dahil pwedeng kausapin doon ng manggagawa sa Pilipinas. I-block mo na yung asawa mo at laban na sa mga ngaral. Siyempre, sobrang sakit yun bilang ina na ibablock ka ng asawa mo ng anak mo dahil sabi mo, masamang diwa na yan. May mga ganun kasing sitwasyon eh. Ang nakakaalam na lang ako doon, Diyos. Sa totoo lang, ayokong magsalita. Pero nasagad talaga ako nito eh. Kasi sasabihin ba, matigas ang mukha. Patunayan yung anong pinatigas ng mukha ko. Sinong inagrabyado ko dyan sa loob para maging matigas ang mukha ko? Lumalabas nga ako. Papakita nga ako ng mukha. Hindi nga nakalak ang profile ko eh. Hindi nga ako nagsasalita ng kahit kaninong kapatid na masama ang kapatid. Ganito, wala akong sinasabi. Pero may kapatid na nagsasabi na matigas daw ang mukha ko at duwag. Ganun talaga. Diba? Nakakaloka. Kasi sabi ko, ikaw palang makajos. Ikaw lang makajos. Ako nga, hindi ako makajos eh. Sis, alam mo sis, pagkaganyan, huwag kang masyado makapag sa mga ganyan. Alam mo kung bakit, payo ko lang. Alam mo kasi, naintindihan kita, kalooban mo, naintindihan ko. Meron ng pamilya, nilalagay ang pinapaskil ang pangalan sa lokal, wag daw iimikin, wag daw pamilya yun ha. Ikaw lang. Ganyan talaga, sister. Ang kasi natin, tatanggapin natin ngayon kung ano yung ginagawa natin sa kanila. Kasi iba na nga yan eh. Sila yung panig na, kumbaga, panig ng kambing, yung hindi nakakaunawa, ayan na yan. Kaya wag na tayong maghimutok, ayan na yan, natutupad na po yan. Chill lang ako eh. Kasi wala akong pinoproteksyonan na mga pamilya ko. Bahala silang mag-bash sila ng bash. Ako chill lang ako. Bakit? Ang budhi ko, sabi ko, wala akong sama ng loob sa anumang kapatid. Wala akong blinak. Kung blinak nila ako, di sila, ang budhi nilang nadungisan. Kasi isipin mo nga, ibablock ko si Sispam. Anong reason? Ba't ko siya ibablock? Inagrabyado ba ako nito? May utang ba akong hindi binayaran dito? Sinisbis ba ako nito? Siniraan ba ako nito? Dapat i-block ko siya. Wala man lang akong ginawa ni ganung bagay. Ni 5, wala nga akong inutang sa kanila. Bakit ako ibablock ngayon? Konsensya nila yun kung blinak nila ako. Pero ako, kahit isang kapatid, hindi ako magbablock. Bakit? Para makita nila kung ano ang katunayan na umalis ako dahil sa aral, hindi dahil sa kanila. Yun ang ko. Ngayon, kung lumapit sila sa akin, tanggapin ko sila ng buong buo. Magtanong sila sa akin, sasagutin ko ng tamang sagot. Kung gusto nila ng evidence, sasagutin ko rin sila doon na kung ano hinihingi ko. Ayaw nila maniwala, ay pa rin, bahala na sila. At least I do my part. Yun ang point ko doon eh. Ako, wala akong kinakatakutan na kahit sino. Bakit ako matatakot? Wala tayong inagrabyado eh. Takot ako sa Diyos. Totoo lang Kaya, opo, tama nga po yun. Ako, parang wala akong sinasalangan, wala akong kamag-anak eh. Ganun po talaga ang mararamdaman nyo talaga. Pagka hindi, alam nyo, sis, takot yung mga yan. Syempre, kung hindi sila takot dapat hindi ka binablock. Ganun lang yun eh. Ako nga, binablock sa buong mundo eh.
Sabi ko, "Abay, anong kasalanan ko sa inyo? Kayo bagay mga ulaga. Wala, hindi nyo nga ako kilala. Ibablock nyo ako. Bakit? Sa usapang pagkapanatiko nyo. Dapat nga makinig kayo sa akin. Kung ano sinasabi ko para may kukumpay nyo. Eh, syempre, duwag yan eh. Sino kayang duwag? Alam nyo yung mga duwag, hoy. Hoy, mga worker, mga DS, hoy, na mga bobo. Hoy, tumingin kayo sa akin, mga KNP. Kayo ang duwag, ha? Kayo ang duwag. Kahit yung puno mo, duwag. Naku, ako'y nagmamabait na, kaya lang hindi ko kaya pag nagla-live. Alam mo, kayo ang duwag. Eh, paano duwag? Ibablock mo na lang. Tunggaban mo rin kami. Mag-live ka din ng inyo kung anong gusto mo sabihin. Ito nga, sinasabi ko lang sis, ito kung totoo silang kapatid, dapat nga ipanalangin nila di ba? Ipanalangin nila tayo kung talaga may mabuti silang buti. Ako kasi pinanalangin ko ang mga kapatid, sa totoo lang Nanalangin ako na mabuksan yung puso't isip nila Pero sila pinanalangin ba nila tayo? O baka ang iniisip nila, ay sa impyerno na yan, tuwang-tuwa may impyerno. Yun ba ang maka-Diyos? Kung ang Diyos nga, lahat ng tao, kung maaari lang, gusto ng Diyos mailigtas Hindi po yun maka-Diyos. Gagawa ng paraan di ba? Sister, hindi po yun maka-Diyos. Maka-ano yun, maka-kuya. Kuya sila. Kaya yun ang ano. Kuya. Kasi kuya nga nila, hindi nga marunong yata manalangin Opo, Nung po ba yun? At hindi ko nga narinig na nalangin yan. Makapag ano siya, mga KNP, hanggang ngayon, ang haba-haba nyo pa rin manalangin. Ang pinagtataka ko, saway ka ng saway sa mga tauhan mo, sa mga KNP mo. Ikaw nga, hindi ka nga marunong manalangin, hindi ka nga nagtuturo kung anong tamang pananalangin. Dituruan mo, paano manalangin? Iparinig mo sa mga buong kapatiran na umiiyak ka na nanalangin, na humihingi ka ng tawad sa Diyos. Hindi ka nga marunong manalangin, tuturo-turuan mo yung mga KNP mo na wag habaan ng panalangin, iba nakatulog na. Dami ko nakakausap na ganyan sa sobrang haba ng panalangin, nakakaiglit na. Yun pa ba yun? Ay sus ko, patawarin. Ay ano lang, reality talk lang. Kaya nga, bago pag umatin ako sis ng lokal, napakarami kong kape. Alam nila yan, kilala nila ako dyan. Maraming kapatid dyan. Pag walang kape, lalapit lang sila. Sis Pam, may kape ka ba dyan? Alam kasi na antok. Ako kasi yung diwa ko. Siyempre, nagmamalasakit tayo sa mga kapatid. Lagi ako maraming baong kape kasi alam ko maraming inaantok. So sabi ko, pag sinong walang kape, mayroon na ako reserbang kape para makapakinig. Concern kasi tayo Yan yung tunay na may diwa ka na pagiging kapatid, di ba? Siyempre gusto mo rin sila na makapanginig ng aral. Wala, inaantok talaga sila Kasi nga, paulit sa iniisip siguro nila, pagtulog, yun ang paksa. Pagising, ang lundo, yun pa rin. Magsasalita si Brad, Daniel, mamaya si Brad Josel, mamaya si Brad Rodel naman. Isipin mo 1 oras, 2 oras, pagising nila, ayun pa rin naman, isasummarize pa rin naman ni Brad Rodel sa huli. Ba't ko papakikinggan lahat? Diba? Iba inaantok ko. Siyempre, pagod sa trabaho, isipin mo naman, 6 days ka nagtatrabaho, linggo na lang pahinga mo, tapos kahaba-haba ng Naranasan ko yun dito. At ako'y may kasama matanda dito. Naawa nga ako Nagpapaalam na nga lang sa akin yung matanda kasi siyempre may sakit yun. Sasabihin nun, si Sneaky ako uuwi na. Ay sige po, magdasal na lang kayo. Talagang wala, hindi tumatagal, lalo't yung matatanda. Kasi nga paulit-ulit, kaya tayo nakakaramdam ng wala nga pong paksa. Kaya tayo nakakaramdam ng antok, walang hiwaga. Ba't baga kay Brad Ellie, hindi natin namamalayan ng oras. Ayun po kasi yun. Wala nang espiritu, kaya wala sabi niya, meron nag-comment, sabi ni Brad Ronnie, once lang daw na nalangin si KDI, si DSR ba yun? Sabi, isang beses lang daw na, isipin mo ba naman, sobra 4 na taon nang patay si Brad Ellie. Sa 4 na taon, isang beses ka lang napakinggan ng kapatid na nalangin. Nakakahiya naman. Nakakahiya naman. Ngayon kasi hindi na siya marunong manalangin. Ang pinapaksa niya ngayon, mga exeter, nahayag. Hindi siya nahihiya, yung sarili niya, inahayag niya. Kalkalin mo dapat kung anong ipapaksa mo na meron namang matuwa sa yung mga kapatid. Hindi yung babatikusin mo yung mga nag-exit. Tapos, ngayon, magkaka-idea. Imbis na walang idea kami, nagka-idea kami. Wala siyang ginawa, parinig ng parinig. Bobo na nga lang talagang hindi nakakaroon ng idea. Bobo yun. Mahina talaga. Sa Biblia naman yun. Bobo na lang yun. Kasi iba, hindi naman talaga nakikinig. Okay lang yan. Basta nasa iglesia tayo, ligtas tayo. Tayo ang bayan ng Diyos. Diyos? Ano po kasi ang tawag doon, physical po yun. Mababaw po yung nila. Hindi sila talaga sumubok. Hindi ka pwedeng sumubok ng panlabas lamang. Kailangan dumako ka doon sa spiritual. Pagka physical, walang mangyayari. Habang buhay tayo doon sa harapan niya, habang buhay tayo sa lokal. Wala nga na doon ng Diyos. Teka, ito, si kapatid na Jun Timaano, lahat ng sekta ngayon, kaisa na ni DSR sa pagpapayaman. Magpapakasama na sila sa ugat ng lahat ng kasamaan.
Iba na po ngayon talaga. Ramdam naman niya ng marami. Hello po si kapatid na Brad Art. Hello from France. Si kapatid na Mark Lizardo is watching. Ayoko magbanggit ng ibang pangalan ha. At baka tayo madali dito. Si kapatid na Ronnie Quito Angel Rosario, once lang po manalangin Alam niyo si Brad Badong nga may kinukwento, yung sa manggagawa, isang beses lang daw nagpa-meeting. Ayun ang intindi ko sa kwento ni Brad Badong. Tawag dito si kapatid na I am okay. Oo, sa haba ng pagkakatipon, nagchichismisa na lang sa mga pagkakatipon. Opo, at nabutan ko po yan. Ramdam ko naman talagang, ewan ko ba, bakit gano'n? Hindi ko alam. Basta ako, naramdaman ko yan. Naramdaman ko talaga yan. Matalas talaga pakiramdam ko. Bagong bautismo lang ako, naramdaman ko na yan eh. Hindi nga ako makapaniwala, mangyayari pala. Kaya ngayon yung mga, yan, may nagme-message sa akin, kamusta po sis? Marami kasi nagugulat sila kasi alam talaga nila hindi po talaga ako nagpo-post sa FB ko. Sabi nga nung best friend ko, sabi niya, hindi ka man lang kita nakikita na post. Tapos nagulat sila, ganun. Pati mga kamag-anak ko, pati anak ko, nagtatanong sino daw kaaway ko. Sabi ko lang kaaway, gusto ko lang na medyo magising naman, bulabugin muna natin sila. Naku, ako na naman ang wanted dito sa lokal. Sabi ko, nananahimik nga ako kasi sabi ko kay Brad Badong, bilang beses ako iniimbitahan niya na umakyat sa live. Sabi ko, marami akong inaano ng mga kapatid na, kasi alam ko, hindi lahat ng kapatid, yung pang-unawa is malawak. Yun ang kasi doon eh. Pero kung may mga kapatid kasi na sunod-sunuran lang kung anong marinig nila, ang nakatatak na kasi nila, ito leader siya nagsasabi ng totoo. Ito ang bayan ng Diyos. Yun na lang at yun na lang ang nila. Inaano nila sa sarili nila na sila ang sa Diyos, yun ang nagsasabi ng totoo. Kaya pag mayroon kang sinabi na doon sa leader nila, sabihin nila, masama na ang diwa mo, lumaban ka na sa mga ngaral, mabigat na kasalanan. Mga ngaral, totoo ba siyang mga ngaral? Mahiya naman siya sa mukha niya. Kung lumaban tayo kay Kristo, yan, mahiya tayo. Naku, talagang ako doon takot. Talagang takot ako sa Diyos. Sa totoo lang, doon ako takot. Pero sa kaninong tao, hindi ako takot. Bakit? Kahit mamatay man itong lupang katawan natin na to, kahit ngayon, bukas hindi na ako magising. Okay lang. Bakit? Meron namang Diyos na hatol sa atin.